Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Dito sa isang gustong magpasikat na babae, ay nako mga ka-action, patapusin nyo po ang kanyang sinasabi. So siguro, kung nasa harapan niya lang si Mr. President Bongbong Marcos, baka siguro kakainin niya na sa sobrang niyang galit. Grabe talaga ito isa ito sa mga walang respeto na ating mga kababayan. Kumbaga grabe na ho talaga katalamak itong mga ayaw kay Mr. President Bongbong Marcos. Kumbaga grabe na ho talaga ang mga ugali. Kumbaga kahit irespeto na lang ang posisyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero grabe ho ito mga ka-action. Nakakatakot ho si ate. Nanlilisik ho ang mata niya sa sobrang galit. At eto ho, grabe talaga. Nakakatindig balahibo ang pagmumura niya kay Mr. President Bongbong Marcos. Ito panoorin po muna natin bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion. Hayop ka, oy, hayop ka. Inunang pampirmahan yung hayop ka. Alam nyo kayo, wala kayong kabusugan. Hayop kayo, uy, hayop kayo, demonyo. Kayo ang pinakasatanas sa lahat ng satanas. Sa balat ng lupa at sa ilalim ng lupa, mga hayop kayo. Kainin nyo na nga yan lahat ng pera, lamunin nyo na. Dahil wala naman kayong kabusugan, mga gahaman kayo. Magsilayas na kayo. Hayop kayo, ulit-ulit kitang mumurahin. Hayop ka. Sana lang. Hindi abutan ng karma ang buong tribo mong hayop ka. Pinakahayop ka talaga. Napakagigigil sa yung hayop ka. Tinatawagan ko po lahat ng shaman, mga kapatid ko, ipagdasal nyo po ang taong to na wala nang ibang alam, kundi kuhanin ang para sa tao. Lugmok ang bayan. Ang mga ospital ngayon, pampublikong ospital, walang mga gamot, hirap na hirap ang mga tao. Ang mga eskwelahan, kulang sa kagamitan. Ang benepisyo na dapat para sa tao ay kinamkam ni lamon ng mga demonyong to na walang kabusugan, hindi nabubusog at patuloy pang kumakain. Mga saman, mga kapatid, pasuyo na po mga kapatid, dinggin nyo po ang aking panalangin. Magdasal po tayo mga kapatid sa taas. Di na po ito pwede mga kapatid. We need divine intervention. We need our spiritual leaders, spiritual healers mga kapatid ko. Grabe ano? Grabe ang galit talaga ni ate girl kay Mr. President Bongbong Marcos. Grabe na pagmumura. Nakakatindig balahibo. Kababaing tao, alam ko may pinag-aralan ito. Pero kinain ng galit niya ang kanyang pinag-aralan. Alam niyo sa totoo lang ate girl, pwede ho tayo magsalita sa ini-opisyal ng gobyerno sa mga issue. Pero yung pagmumura na yan ate girl, below the belt na po yan. Hindi nyo na po yan masasabi na freedom of speech or freedom of expression. Alam nyo, sa totoo lang, magpasalamat nga tayo na may isang Marcos na umaksyon. Way back ho tayo muna. Noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, may naipakulong ho siya. 3. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, si Gloria Arroyo, si Jinggoy, at saka si Revilla. Diba? Noong panahon din ni dating Pangulong Duterte, alam niya na may korupsyon. Diba? Alam niya na may korupsyon. Pero ang tanong natin, may naipakulong ba siya na korap? Ako wala akong nalalaman o wala akong nababalitaan na may naipakulong na korap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero noong panahon ni Noynoy Aquino, may naipakulong ho siya. Wala nga lang naibalik na pera. Pero magpasalamat ho tayo dahil may naipakulong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa akin, magaling pa rin si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero itong panahon ni Mr. President Bongbong Marcos, magpasalamat po tayo dahil may isang Marcos na matapang at isinapubliko itong usapin sa korupsyon at nakukulong na ang ilan sa mga di umano sangkot. At dito lang sa administrasyon natin nakita na may naibalik na bulto-bultong pera. Diba? Hindi ba tayo natutuwa na sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, nakita natin
ang bulto-bultong pira na ibinalik. Di ba? O, ngayon, kung makapagmura ka kay Mr. President Bongbong Marcos, akala mo kung sino ka? Akala mo kung nakakataas ka? Di ba? Yung pagmumura na yan, hindi na po yan maganda eh. Below the belt na po yan. Alam ko may pinag-aralan ka, pero kinaing ka ng galit mo. Di ba? Ngayon, kung concern ka talaga sa sinasabi mong mga hospital na mga walang gamot, may website na isumbong mo sa Pangulo. Bakit hindi ka magsumbong? At i-report ang sinasabi mong hospital na walang gamot. Di ba? Baka hindi mo alam na may zero billing sa lahat ng publikong hospital. Baka hindi mo yan alam, ate. Ha? At dyan sa sinasabi mo na kulang sa mga kagamitan ang mga school natin o kulang sa pasilidad, sino ba ang dating DepEd Secretary? 'Di ba? Si Vice President Sara Duterte noon. May nagawa ba siya? May nagawa ba siya, ate? May natapos ba siya ng mga silid-aralan during nang siya ay secretary ng DepEd? 'Di ba? Oh. Ngayon kung makapagmura ka, wagas, 'di ba? Naiintindihan ko po kung yan ang galit mo kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero dahan-dahan lang, 'di ba? Dahan-dahan lang. Kasi yung pagmumura na yan, below the belt na po yan eh. 'Di ba? Baka mamaya tapang ngayon, iyak later ka na na. 'Di ba? Oh, yan yung mga dapat nyo tanggalin na mga pag-uugali nyo. Na sobra-sobra kung makapagsalita, na wala na sa issue. 'Di ba? Uulitin lang ho natin, mas maganda pa nga ho ngayon na panahon ni administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, ang ilan sa mga di umano sangkot ay nasa kulungan na habang dinidinig ang investigasyon o gumugulong ang investigasyon at may naibalik no na mga bulto-bultong pera. At nung panahon din ni dating President Noynoy Aquino, may naipakulong din po siya, 'di ba? Kaya mas nakakahanga ang noon at ngayon. Di ba? Kasi kay dating Pangulong Duterte, alam niya na may korupsyon. Pero inaksyonan nga ba niya? Yan ang tanong natin. May nakulong ba na korap noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte? Yan ang tanong natin. Kasi ako, wala talaga akong nabalitaan na may nakulong na korap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya bago kayo manghusga, no? Bago kayo manghusga kay Mr. President Bongbong Marcos, tingnan nyo muna yung iniidolo nyo. Kung inaksyonan niya ba itong usapin sa korupsyon. So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.